Minsan pa ay dumako po tayo sa Hebrews chapter 2, verses 14 to 15. Hebrews chapter 2, 14 and 15. For as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, that is, the devil, and deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. This is part 2 of the sermon we have entitled Victory Over Death and Freedom from Fear. Kagaya po ng marahil ay inyo pang naaalala, kaninang umaga po ay naglaan tayo ng mga ilang panahon upang bigyan natin po ng diin ang pagiging mapagtagumpay ng ating Panginoong Hesukristo, Christus Victor. Pero sa pagkakataon pong ito, inaakala kong mahalaga din po nating masagot, mahalaga din po nating ma-address kung bakit nga po ba in the first place nagkaroon ng kapangyarihan ng kasalanan, ang kamatayan at si Satanas sa buhay natin. Kung babalikan po natin ang Holy Scriptures, mabilis po nating mapagtatanto na ang ating pinakamalaking problema ay ang kasalanan sa harapan po ng ating Panginoong Diyos. Yan po ang pinakaseryoso nating problemang kinakailangang mabigyan ng pangunang lunas. Yan ang ugat ng lahat ng problema. Yan po ang naalala ko tuloy si Pastor Brad, ano yung sabi niya? Ano ang problema ng tao? Kasalanan. May iba pa bang problema ang tao? Wala na. Ang pinakaugat ng problema ay ang kasalanan. Sinasabi po ng Genesis 2:17 na ang kasalanan po ang nagdala sa atin sa kamatayan, at ang kamatayan naman ang kabayaran ng kasalanan. Romans 6:23. Hiwalay po sa naging paghihimagsik ng tao sa Diyos, hiwalay po sa kanyang pagiging rebelde laban sa kalooban ng Diyos. Wala po sanang kapangyarihan ng kamatayan sa atin. Tama? Kung hindi po nagrebelde ang tao sa Diyos, kung hindi siya tumalikod sa Diyos, wala tayong problema sa usapin ng kamatayan. At yan din po ang situation pagdating kay Satanas. Mayroon lamang po siyang kapangyarihan sa atin dahilan sa kasalanan. Kapangyarihan kung tutusin ay, kagaya ng sinabi ko kanina, ay inagaw lamang niya. At nagagawa lamang niyang ipanakot ang kamatayan laban sa atin dahilan mismo sa kasalanan. And our Lord Jesus Christ came precisely to defeat the work of the evil one by dealing with the root problem of sin. Yan po ang dahilan kung bakit itinuturo ng kasulatan na ang pagkagabi ng mga kapangyarihan ng masama ay nangyari na muna nang nanaig ang ating Panginoon Kristo sa kasalanan, laban sa kasalanan, at nang mapagtagumpayan niya ito sa pamamagitan ng kanyang tinatawag nating substitutionary death. Malinaw po yan doon. Halimbawa, binanggit na natin kanina sa Colossians 2:13 and to 15. Nagawang patawarin tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan doon sa krus ng kasama ng ating Panginoong Hesukristo, napako muna ang lahat ng mga kasalanang ito. Ano po muli sabi ng Colossians 2 beginning verse 13? And you being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses, blotting out the handwriting of ordinances that was against us,
which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. Pagkatapos lamang noon, si Satanas ay tuluyan ng napagwagian. Ganito rin pong malinaw na ipinakikita sa atin dito mismo po sa Hebrews 2. Ang layunin ng kanyang pagkakatawang tao ay upang siya ang ating maging dakilang punong saserdote na siyang tutugon sa problema ng kasalanan, lalo na sa presensya ng Diyos. Ang sabi po sa verse 17, wherefore in all things it behooved him to be made like unto his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make reconciliation for the sins of the people. For in that he himself has suffered being tempted, he is able to succor them that are tempted. Brothers and sisters, it is only by dealing with the problem of sin that Satan's hold over us is broken. Papaanong magagamit pa ng kaaway ang kapangyarihan ng kamatayan laban sa atin kung ang kasalanan ay nabayaran na sa pamamagitan ng kanyang dalisay na dugo, at kung tayo ay nakahulagpos na mula sa kapangyarihan ng kamatayan? Ano pang ipananakot sa atin ng kaaway? Wala na po, wala na. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Kanina pong umaga, simulan nating sagutin ang mga katanungan o ang katanungan, bakit po ba nagkatawang tao ang anak ng Diyos? Bakit po ba kinakailangan niyang mamatay doon sa krus? At ang nakita nating kasagutan na ito, that through death, he might destroy the one who has the power of death, that is, the devil. May pangalawa na sa natin ngayong tinatalakay. And also to deliver, number 2, and also to deliver all those who through fear of death were subject to lifelong slavery. Ayon po dito, mga kapatid, isang uri ng pagkaalipin ang makadama at mapagharian ng takot. Habang buhay po na pagkaalipin. Pero bakit po kaya maaari tayong makadama ng ganitong pagkatakot? Kanina sa The Manila Times, ito po ang isa sa mga nakalagay na balita. The deadliest U.S. air disaster in almost a quarter century. After a passenger jet operated, I'm sure nabalitaan na rin natin yan sa mga radyo at television. After a passenger jet operated by an American Airlines subsidiary collided with a Black Hawk helicopter on Wednesday. The airliner, pagpapatuloy ng The Manila Times, the airliner with 64 people on board was landing at Reagan National Airport in Washington, just miles from the White House, when it collided with the U.S. Army helicopter on a training mission. At doon po ako napapaisip. In fact, napagkukwentuhanan niya naming mag-asawa. Sipin mo kung tutuusin, parang masaya ka na eh. Kung nakasakay ka doon, kasi tanaw na yung airport. Naglaland na sila.
Ito yung mga panahong parang ginagayak mo na ang sarili mo, nagme-make up na marahil ang mga kababaihan, pupunta na sa CR dahil ayan na. Abot tanaw na, walang-wala sa hinagap nila, na lahat sila, as para sa ino, lahat sila, not a single person survived this collision. Lahat sila ay pawang nangamatay. Divers were scoring Friday for the remaining bodies in the frigid Potomac River after having pulled at least 41 from the water. Nagdadala ito ng kakaibang pangangamba, hindi po ba? I mean, if we would only be honest, parang nakakatakot sumakay uli sa aeroplano dahil sunod-sunod ang mga mishaps eh. Oh, sunod-sunod ang mga aviation mishaps. So, parang napapaisip ka, sa susunod kayang tutungtong ka sa eroplano, eh, kayo naman yung susunod. Yan po ang sinasabi nating naaalipin tayo ng pagkatakot sa kamatayan. And then as habang nagbabasa ako dito online sa The Manila Times, meron pa palang isang pangyayari sa Estados Unidos din. Ang sabi naman po dito, a medical jet with 6 Mexican nationals on board crashed into a busy Philadelphia neighborhood Friday. Nito lang Friday, authorities said, marking another U.S. aviation disaster after a passenger plane and a military helicopter collided mid-air in Washington earlier this week. So magkasunod siya. Interesting, ngayong kwento rin na nasa likod ng second accident na ito. A young girl who had been in the United States for medical care, her mother, and members of the flight and medical crews accompanying her on board were killed in the crash. The children's hospital that treated her told AFP. The patients had received care from Shriners Children's Philadelphia and was being transported back to her home country. Again, mapapaisip ka, celebration, yay, magaling na yung anak namin, uuwi na tayo. Na hindi nila namamalaya na doon pala sila mamamatay. Sa sasakyan na supposed to be ay magdi-deliver sa kanila back to Mexico. Wala ni isa sa kanila na sakay ng air ambulance na ito ang nabuhay. Muli, bakit po kaya maaari tayong makadama ng ganitong pagkatakot? Bakit po kaya nakadarama tayo ng gayon? And I want to encourage all of us, again, because nandun yung reality. Kaya nga, hindi tayo makali hanggat hindi lumalabas yung resulta ng ating mga medical test. Right? Nandun yung pangamba na baka kaya kung ano ang lagay ng aking kalusugan. Gusto kong sa pamamagitan ng mga pag-aaral na ito ay paalala sa atin na walang dahilan upang tayo mapangibabawan ng gayong pagkadama ng takot. Ano po ang ilan sa mga posibleng dahilan ng takot? Well, maaari po ang ating takot ay nagmumula sa takot na tayo'y masaktan. Parang sakit mamatay. Pero interestingly, medically speaking, sinasabi pong karaniwang hindi painful ang kamatayan. Binibiro ko nga yung aking mga estudyante habang nag-aaral kami ng Philippine history. Nandun kami sa bahagi ng the Japanese occupation of the Philippines. At alam naman ninyo, pag pinag-uusapan ng mga Japanese, isa sa pinakakilala nilang paraan ng pagpatay ay ang kanilang pag-behead ng kanilang kaaway. So sabi ko, binanggit ko ito, medically speaking, sinasabi po ng mga nag-aaral na hindi naman talaga normally painful ang kamatayan. Basta matalim ang samurai, sabi ko.
Mas malaking problema kung mapuro lang samurai dahil pag yun ang problema. Maaari din pong yung takot ay nagmumula doon sa takot nating mawalay sa ating mga mahal sa buhay. Pwede rin namang yung sinasabing fear of the unknown ang siyang pinag-uugatan ng ating takot. Sadya naman po talagang nakatatakot, pumalaot sa kawalang katiyakan, ang pumaroon sa isang dakong hindi mo nalalaman. And of course, para sa mga unbelievers, para sa mga unrepentant, naroon naman yung fear of punishment. Pero gaano man i-deny ng tao ang realidad ng kamatayan, gaano man siya mag-pretend na hindi mangyayari ito agad sa kanya, huwag man niya itong isipin, subukan man niyang ito'y takasan, itinalaga na po ang araw. Pero sa ating pong mga sumasampalataya kay Kristo, we don't have to be afraid of death. To live is Christ, and to die is gain. Yun po yung encouragement na mayroon tayo. Kaya sa tuwina na dinadalaw ka ng gayong takot, ipapaalala mo sa iyong sarili ang mga katotohanan ito. For me to live is Christ, and therefore, to die is gain. Sipin ninyo yan. Ang sinasabi po ng talata dito, isipin mo na, imaginein mo na, ang pinakamasamang pwedeng maging klase ng iyong kamatayan. Pero dahil sa ikaw ay na kay Kristo, yun pa rin po yung pinakamagandang pwedeng mangyari sa buhay mo. Because to die is gain. Brothers and sisters, this is a glorious news. Fear not, Revelation 1:17 and 18. Fear not, I am the first and the last. I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And have the keys of hell and of death. None of us knows if we're going to make it tomorrow. Yet we don't have to be overcome by fear. Because we know to live is Christ and to die is gain. Alam po ninyo, mayroong isang poem na ang pamagat ay Afraid. Now, ang poem po na ito ay isinulat ng isang missionary na nagngangalang E.H. Hamilton. Isinulat niya ito pagkatapos niyang mabalitaan noong 1931 na nakaranas ng martyrdom ang kanyang isang matalik na kaibigan sa China. Ang pangalan ng namatay niyang kaibigan ay si J.W. Vinson. Namatay ito sa mga kamay ng mga rebeldeng sundalo sa Northern China. Nabalitaan ni E.H. Hamilton ang malungkot na balita na ito sapagkat meron pong isang Chinese girl, isang batang Chinese girl ang nakatakas mula sa mga bandits na ito at siya yung nagkwento at siya yung nag-provide ng inspiration para sa poem na isinulat ni Hamilton. Tinanong po ng mga bandidong Chinese, "Are you afraid?" Tinanong niya ang misyonero. Tinatanong siya ng mga ito habang ang baril ay itinututok sa kanya. Ang sagot po, kalmadong sagot ng misyonero ay no. Sapagkat sabi niya, if you shoot, I go straight to heaven. Ilang araw pagkatapos, natagpuan ang kanyang putol-putol na katawan.
Dahil dito ay mayroong buong katotohanan na isinulat ni Hamilton ang mga titik na ito. Afraid of what? To feel the Spirit's glad release? To pass from pain to perfect peace? The strife and strain of life to cease? Afraid of what? Afraid of what? Afraid to see the Savior's face? To hear His welcome and to trace the glory gleam from wounds of grace? Afraid of what? Afraid of what? A flash, a crush, a pierced heart, breathe darkness, light, O heaven's art, a wound of a counterpart. Afraid of what? Afraid of what? To enter into heaven's rest and yet to serve the Master blessed, from service good to service best. Afraid of what? To do by that what life could not, baptized with blood a stony plot, till souls shall blossom from the spot. Afraid of what? Oh, mga kapatid, what an encouragement. And I really believe na pag dumating na yung araw, kung tatanungin mo ang karamihan sa atin, natatakot ka bang mamatay? Ang isasagot natin marahil ay, oo, may mga pangangamba sa puso ko. Pero pag dumating na ang araw ng mismong kamatayan, naniniwala rin po ako, at ito isang kasamang isinagot ko doon sa pastor, naniniwala rin po ako na may biyayang nakalaan pag dumating na ang araw, kung saan ay haharapin ang kamatayan ng may buong kapayapaan. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Why? Because we know that He is with us. Dahilan po mga kapatid, sa lahat ng na-accomplish ng ating Panginoon at manunubos doon sa krus, na siya po nating ginugunita ngayon. Actually, hindi lamang natin ginugunita, atin po ngayong ipinagdiriwang. This is a celebration. Pinupuri natin siya sapagkat siya ang nag-alis ng tibo ng kamatayan sa ating mga kalooban. Let me remind you again of a portion of the Heidelberg Catechism. Question and answer number 1. Question: what is your only comfort in life and death? Answer: that I am not my own, but belong with body and soul, both in life and in death, to my faithful Savior Jesus Christ. He has fully paid for all my sins with His precious blood, and has set me free from all the power of the devil. He also preserves me in such a way that without the will of my Heavenly Father, not a hair can fall from my head. Indeed, all things must work together for my salvation. Therefore, by His Holy Spirit, He also assures me of eternal life and makes me heartily willing and ready from now on to live for Him. May these wonderful truths encourage all of us.